Panginoon Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ikaw ba'y kasama sa mga pinagtaksilan ng tadhana? Ano ang ginagawa mo sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin isang propeta na si Ana, na 84 years old na siya at balo. Hindi siya nalungkot sa buhay dahil wala siyang ginawa kundi ang paglingkuran, maging tapat sa Diyos. Manalangin araw-araw, magdebosyon araw-araw, mag-ayuno araw-araw, at hindi siya nagsawa. At bandang huli, kasama si Simeon na isa ring nagmamahal sa Diyos, nakita nilang dalawa itong si Jesus na isang sanggol dahil sa kanilang pagtsatsaga, dahil sa kanilang katapatan. Ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, na maging tapat sa Diyos sa ating panalangin, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Nakakatuwa nga ako bilang isang tagapagbahagi ng salita ng Diyos, ay kinakailangan ko ng panalangin araw-araw na maging tapat sa aking misyon, na ibahaging ang salita ng Diyos. Na kahit meron, wala o konti ang nanonood o nakikinig sa salita ng Diyos araw-araw, ay dapat hindi ako nawawalan ng gana. Dapat lagi akong excited, dapat lagi akong nakatuon lang, nakapokus lang sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, meron at walang nakikinig, merong ginagawang maganda para sa iba, lalong-lalo na para sa akin. Ito ang aking debosyon, kaya tuloy-tuloy lang, may sakit o wala, hanggat kaya, kailangang maging constant, tawag dito, maging tapat at hindi nagbabago. Ito ang hamon ng Diyos sa atin ngayon. Mahirap gawin. Lalo ngayong bagong taon, kailangan mas pag-igtingin pa natin ang pananampalataya, ating debosyon sa Diyos. Mahirap gawin, pero gawin natin dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Maaaring ang debosyon mo ay makinig araw-araw ng salita ng Diyos at ibahagi sa iba. Kapatid, ito yung maaaring mission mo. Kaya maging tapat ka lagi. Maging tapat tayo lagi sa Diyos dahil bandang huli, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa buhay natin at sa ating mga mahal sa buhay. Isang mapagpalang Lunes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.